what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita. Sa Giz Guide, Vivo Y17s now official in the Philippines. Budget smartphone po ito from Vivo. Budget nga ba sa 6,999? Tingnan natin ang specs. Sa Noipy Geeks, SpaceX details how Starlink direct-to-cell service will work. So si Starlink po na pang internet lang is mukhang mag-release na rin ng SIM card dito sa Pilipinas. And finally, Extreme Tech, Apple iPhone 15 Pro Max displaying OLED burn-in issue. Parang ilang linggo pa lang naman ang iPhone 15 Pro Max Bakit may screen burn na? Kung interesado po kayo sa topic ito, let's start. Sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Jan PJR Icogo, Vivo Y17s now official in the Philippines. IP54 certification, so pwede po siya sa dust tsaka wisik-wisik lang na tubig. Helio G85, pwede siguro. 50 megapixel AI Face Beauty. Walay dito sa AI Face Beauty. Marami pa rin bang addict ngayon sa beautification ng mukha. Dami pa rin yata ang insecure na Pilipino, no, sa mga itsura nila. And 7,000 pesos price tag. So, I think, isa to sa mga Vivo budget smartphone na totoong budget smartphone. Kasi may Helio G85 ka na, 7,000 pesos. Although, meron tayo ngayon i-compare sa kanya na i-release yata si Itel na P55. 5G po yun. Ang chipset nun is yung dating Dimensity 810 na ngayon ay 6080 na. Nasa 7,000 din. So, actually, talo siya ni Itel. Pero, considering the price at Vivo naman po ito, pangalan naman silang pinagmamalaki. So, I guess, pwede na siguro acceptable na rin kahit paano. Ito yung possible na itsura niya. Uy, maganda. Mukhang matte, mukhang hindi siya glossy, which is nice. Okay. Ito pa. Wow, hindi ko type tong gray na to. Gusto ko tong dalawa ito. Itong parang grayish and violet. But this one, hindi masyado. At nakita natin teardrop notch, which is okay lang din naman yan. Again, sa mga nag-iinarte dyan na mas maganda daw ang punch hole sa smartphone, well, sa inyo yan. Sa akin kasi mas maganda ang teardrop kasi nasa dulo siya, sa taas, sa pinakataas, at wala siya sa gitna ng screen. Ito yung violet. Okay, so ano sila, sponsor ng NBA? Nice. Specs, ito yung full specs. Display 6.56 inch, LCD screen lang po yan, siyempre HD+, 720p, 2 GHz na Helio G85, Mali G52, so dual core pero naka-overclock to 1000 MHz. Technically, this is 1 GHz. So, tinaas nila ito yung kanyang GPU sa Helio G85 na to. So, tinatarget siguro nila for gaming, Kaso, 4GB lang yung RAM. Oh, akala ko 8GB. So, go-compare mo nga naman kina Itel, no? Oh, well, 128GB eMMC 5.1 up to 1TB na micro SD. 50 megapixel yung main smartphone, tapos basura na yung iba. 8 megapixel naman sa front camera, 5,000 mAh, 15 watts fast charge. Dapat ginawa na lang kahit man lang sana 18 watts, But okay. Android 13, FunTouch OS 13, supported niya 2.4 and 5 GHz na Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth 5.0, at meron siyang OTG support at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, ang dami. 6 na global positioning, which is good. Mukhang accurate siya sa Google Maps. So, good siguro siya sa ating mga tropang riders. Accelerometer, may gyroscope, okay. Side-mounted fingerprint, IP54, water and dust resistant. Ang IP54 na ito is mga wisik lang po, Hindi siya pwedeng ilublob. USB Type-C, goods. Glitter purple and forest green. So, yun po yung price niya. The new Vivo Y17s is now available in the Philippines. Pwede na pala siyang bilhin. So, check nyo na lang po sa mga popular e-commerce channels like Lazada, Shopee, and TikTok, and physical stores across the country. So, kung tingin nyo, mas okay to kahit na 4GB lang yung RAM niya. Actually, hindi naman masama na yung price kung tutusin. Kasi still, it's Vivo. Baka medyo syempre inano nila yung pangalan nila. Kasi siguro kahit na technically budget dapat medyo babaan pa sana ng konti nila, but sa 4GB na RAM, pwede na lang din siguro. Pero especially kung Vivo fan ka talaga. So why not? Hindi ko siya pwedeng sabihin overpriced talaga. Medyo mas may competitive lang na price sa kanya ng mga unit like from Itel and Infinix maybe. So yun. Link dito sa video description, iwan ko na lang. Sunod, SpaceX details how Starlink direct-to-cell service will work. This is from Noipy Geeks sa panulat ni Patrick Cañete. So SpaceX mukhang balak na nila dito magbenta ng SIM card kasi
may subscription na silang inaalok para sa Starlink Direct-to-Cell service. According to the official webpage, the Starlink Direct-to-Cell service will offer ubiquitous coverage. Ang kinaganda rito sa ubiquitous, ibig sabihin everywhere. Ibig sabihin ng ubiquitous everywhere. So gusto nila buong Pilipinas, kahit sa pinakaliblib na lugar, is meron ka pa ring signal. Hindi lang internet. Ang gusto rin yata nila is, I'm not really sure, hindi pa to sure kasi hindi naman binigay yung buong details, but mukhang gusto nila na pati ang call and text is pasukin na rin nila. If ever, magandang competition ito kasi kahit pa sabihin natin napakalaki na ni Smart and Globe, dito hindi pa masyado eh. But comparing kay Smart and Globe, napakalaki na nila. Pero ang dami pa ring area na liblib na hindi kayang mag-provide ng signal ni Smart and Globe. So that means, kung tama hinala ko, tama yung assumption ko, sana tama, but okay, kung mali, di mali. But if tama ang assumption ko at balak nilang mag-provide dito ng service na hindi lang mobile data, kundi pati SMS call, ang laking threat nito sa Smart and Globe. But of course, knowing Starlink, may kamahalan. So hopefully, may adjust nila yung price, makapag-adapt sila na pareho na lang sana para maging competitive, or mas mura pa nga kung maaari, pero malabo siguro, pero sana tapatan na lang nila yung price na ina-offer din nila Smart and Globe and dito. We don't know. So parang ito yung magiging sistema eh. Talk, text, and data. So ayan call and text and data services. Tapos partner operators, makikipag-partner sila dito na Smart and Globe. Pumayag kaya si Smart and Globe dito. Starlink ground network, so maglalagay sila ng ground network sa ground, yun nga, basically sa lupa, and then ibabato sa satellite, and then ibabato ulit sa cellphone, unmodified cellphone. So balak pa lang naman ito, and let's see kung magiging tama yung theory ko. Kasi talk, text, and data, cellphone, Starlink. So, yun. Anyway, medyo mahaba ito. Iwan ko na lang yung link sa video description kung gusto nyo mabasa yung buong detalye. And finally, sa extreme text, sa panulat ni Josh Norem, yun. Apple iPhone 15 Pro Max displaying OLED burn-in issue. So, ilang linggo pa lang ang Apple 15 Pro Max, ang iPhone 15 Pro Max na nirelease. But look, hindi lang ito meron pang iba sa Reddit na nagsabi na meron ngang burn-in na ang kanilang mga iPhone 15 Pro Max. At this point, sa dami na ng issue na nangyayari sa iPhone 15 overheating, pusa daw namamatay. Meron pa basta search nyo, try search. Starting nung nag-update, nung nirelease yung update na iOS 17.0.3, meron daw mga automatic na namamatay yung smartphone. Yung iPhone 15 nila, Pro Max, yung Pro Series, gabi habang natutulog sila, namamatay, hindi nila pinatay. Why? Tapos na hindi na din daw ganun kalakas yung ibang signal na mahina daw reception ng iPhone 15 Pro Max, and then may mga USB Type-C na hindi tinatanggap. Hindi naman lahat marami pa rin naman tinatanggap si iPhone 15 na mga USB, and I think i-fix pa nila yan sa mga future updates. But at this point, sa dami kasi ng problem, kung napanood nyo yung sa main channel ko yung mga issues, dalawang video yan actually. Isa ko yung mga problems ng iPhone 15 Pro Max na nabalita na i-release na. And mind you, baka sabihin nyo naman chismis. Meron pong last tech diaryo na balita, meron pong statement si Apple. May statement si Apple na inamin niya po na talagang prone sa overheating ang iPhone 15 Pro Max. So wag niyo na pong ibagdanggol, por favor. Inamin na mismo kay Apple, hindi na chismis yun, okay? Talaga may issue daw yung kanilang iPhone 15 Pro Max, and tinatry nila i-fix through software. Kasi wala na sila magagawa sa hardware kung nasa tao na ibenta na. Babahay-bahay sila? Hindi, siyempre. Tatry nila i-fix yan sa software. Pero, to me, sa akin lang naman, okay? At this point, I think they should consider na i-recall ang iPhone 15 Pro Max. Dumadami na yung issue, and ayun, balita ko, i-delay nga nila yung launching ng paparating na bagong iPad dahil sa mga issue na ito ni iPhone 15 Pro Max. Yung mga ilo-launch nila na itong mga susunod na linggo, lahat i-move lahat kasi nga mukhang marami pang problema ang haharapin ng iPhone 15 Pro Max dito sa sitwasyon na ito. Akin lang naman, again, siguro hindi pa sapat. Maybe hindi pa ganoon kasapat para kay Apple na i-recall, and malaking kahihiyan kasi yun na i-recall agad nila yung iPhone 15 Pro Max. Kung magagawa pa naman ng fix, remedyo through iOS updates. Pero sa nakikita ko, unti-unti, and like this one, napaka-big deal po nito.
wala pang isang buwan po, ha? Weeks pa lang. Meron ng screen burn in. Hindi ba malaking issue na yan? Kung prone ka na nga sa overheating, hindi malabo na screen burn in is kasunod na kasunod talaga yan. Sabihin, low quality din yung display. I think they should consider, hindi ko naman sinasabi na agad-agad, but mukhang papunta na doon eh. They should consider na i-recall na ang iPhone 15 series. What do you think? Ako lang naman yun. Siyempre, pwedeng mali ako. Hindi naman ako perfect. Ako lang naman yun. Okay? Pwedeng mali ako. Okay? So, anyway, kayo, ano sa tingin nyo? Ano nasa isip nyo? Tingin nyo ba, re-recall na yung ano? Dapat na ba i-recall na lang nila yung mga iPhone 15 series na nirelease na, especially sa Pro version, kasi nandun lahat ng issue yata, lalo sa Pro Max, na sobrang baba na integrity ng glass nila na mabilis mabasag, na pinakita doon sa jerry rig, and so on and so forth. Sa dami ng issue ng 15 Pro Max, wala pang isang buwan. Do you think you should consider recalling na, i-recall na lang nila, bawiin na nila, hugutin na nila sa market? Yun po ang ibig sabihin ng recall, sa mga hindi po nakakaalam. Recall means hugutin nila sa market. Cancel na yung product na yon and move on na lang sa susunod na product. What do you think? And of course, good news dun sa Starlink. Good news sa akin yan. Ang ganda na lang. I hope naging kahit paano informative ito sa inyo. This is Rain Manguera and you are watching Tech Diario. So susunod ulit. Don't forget to share sana. So share, subscribe, and like. Yan. I'm out.